ang puno ng mga ito sa ginatilan at sambuan, pinaniniwalaang mapakikinabangan lang kapag niritwalan. Aga pa lang, pumupunta na sa bukid ang magbayaw na sina Lando at Celso para maghanap ng pupunuling puno na kung tawagin ay saksak. Pero bukod sa palakol at barete de cabra, may bitbit din silang shell ng itlog at cornstarch. Hindi ito para magluto sa bukid, kundi para magritual. Matapos pumili ng matandang puno ng saksak, ibabaw ng pako sa kukuha ng ugat ng puno at sisindihan nila ito para malaman kung maganda ba ang laman. At bago tuloy ang putulin ng puno, isasagawa muna nila ang ritual. Mula pa raw sa kanilang mga ninuno ang paniniwalang mapakikinabangan lang ang puno ng saksak kung riritualan. Kaya naman walang palyan nila itong sinusunod, ilan mang dekada na ang nagdaan. Ang pinutol na puno at kahit maliliit na pirasong ito, sinisimot ni Lando at Celso. Iuwi nila ang lahat sa bahay dahil may mahabang proseso pa raw itong pagdadaanan bago maging pagkain. Hinihiwa muna nila ng maninipis ang saksak at ibinibilad para matuyo. Saka nila ito babayuhin hanggang madurog. Sunod itong sasalain at sasalain muli para maalis ang pait. At uunawin o iahalo sa tubig. Makailang ulit ng pag-uunaw hanggang sa makuha ang tinatawag na natok. Naniniwala ba kayo na ang lahat ng mabusising trabaho ito pinagdadaanan para sa panghimagas na ito? So mga biyero, kasama natin ngayon si Reynan, aka Aura. At ikaw ay 20 years old ngayon. Pero nagsimula siya sa pagbabayo. Para makakuha ng natok. Opo. As early as 7 years old. So ngayon, magkakaroon kami ng kompetisyon. Siyempre, alam naman natin kung sino mananalo. Pero gusto ko rin masubukan kasi. Gusto ko malaman kung gaano kahirap or kung gaano kadali para sa'yo. Kailan naman nagsimula itong proseso na to na kinakain yung mismong bark ng puno, no? I think sabi ng lola ko yung World War II. World War II. Ito yung kinakain sa bukid. Kasi hindi na makapagpili dito sa palengke dahil meron yung mga sundalong Hapon. Ay, hindi. Oo, baka maano sila. Baka mapatay sila. Mapatay sila. Opo, sir. So, naghanap na lang sila ng makakain. Oo, ng alternatibo para makakain at para makasurvive. Hindi, no? Magagawa mo yung natok in matagal. Ang pinakamatagal ay 1 week. 1 week? Opo. Tapos magkano kita? Malaki siya, sir. Malaki kita din. Oo, malaki. Pero yung pagproseso ay mahirap. May oras na para saksakin ng saksak. Bayuhin pala. Para hindi kami mangawit, idadaan na lang namin ni Reynan sa tamang ritmo. Masundan ko naman kaya. Mas okay pala tayo pag dalawa, no? Oo, mas okay. Yung pinaka-okay yung dalawa. Pam, 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 pam. Rodrigo. Mukhang marami-rami pa akong babayuhin saksak para mapantayan ang husay ni Reynan. Gusto lang, sa sobrang hirap ng proseso para makakuha yung natok, parang dapat lahat masarap. Tikim. Parang yung natok na hinahalo nila sa kung ano man. And usually parang nakikita natin mga shredded na buko meat. Yun yung, I guess, base niya para sa akin. Pag meron akong pipiling iuwi, ito siguro yung uuwi kong pasalubong.